Good day po, ma'am. Ano pong pangalan? Jocelyn Marlborough. Ilang taon na po kayo po sa dito? 30 years. Magtatanong lang po ako ng mga up to tatlong anong lang po yung experience. So, ang una pong tanong is, does it make a difference po if teaching is simply regarded as a profession lang po and not education at a mission? Kung ang pagtuturo daw po ay okay yung sa inyo na pag-profession lang, hindi po siya mission na parang kailangan. Medyo naman sa kanya, kahit thinking of career na rin. So yun, sa professional mismo, mabanggit mo na limang qualities ng isang professional. Tapos, pipili lang po kayo ulit ang mas ano po sa inyo. Muna po is long period of preparation, continuing professional development, strive for excellence, committed to moral and ethical and religious values, and dedicated to the public service. So when it comes to profession natin as teacher, yung preparation, talagang long. Kailangan prepared ka every day. Kaya kung hindi ka prepared, sasama ka sa umaga pa lang, kung hindi ka prepared, talo ka ng learner mo. Kaya nakagod ka. Lalo grade 6. Kung hindi ka prepared sa lesson, number 1 sa lesson, sarili mo, hindi ka prepared. Ma-attention nila, mahirap ma-catch, mahirap ma-connect ka. Lahat pa ba nila? Kailangan ka nila ng Oo, ganun. Tapos pagka nandun na sa page ka na sa kanila, pero mahirap nilang mag-aral yung attention. Sa preparation nila, next naman ay Pipili lang po ng isa. So yun lang. Pero kung once naman na cover up mo yun, mas ready ka, prepared ka. Yung result niya ay may good naman. Self-fulfillment na din. Nila at sa'yo, becomes up talaga ay okay, pag-prepared. Kailangan natin ng part na yun ng preparation natin. Ang pangatlong tanong po, what do you prepare to do? Isang competent na teacher or isa pong competent na sa tingin? Competent. Kasama na rin kasi yun. Para self-fulfillment mo na rin sa parang yung end up na yun. Ang mga po, hinaharap ko ako. Maraming salamat. Good afternoon, Ma'am Krista. May kaunti lang po kami katanungan about si Ma'am Josie. Ay, kay Ma'am Jo. Gano'n niyo po katagal kilala si Ma'am Josie? Ay, di since nung ako po ay nain dito, 4 years ago. 4 years ko na siyang co-teacher. What kind of experience do you have po with Ma'am Jocelyn po? Bukod sa kapag kami naglalak session lang, doon lang kami nagkakaroon ng ng communication or kasi nga bukod sa siya ay grade 6 malayo, ako ay nandito grade 1 nasa Bungan, wala kami masyadong interaction maliban na lang pag may mga program. And nitong latest lang brigada, nagkaroon kami ng saka yung NLC, nagkaroon kami ng tandem na kaming dalawa ang nag-asikaso ng mga kailangan para dun sa program na yan po. Kayo po, ilang taon po kayo nagtuturo? 4 years. 4 years Dito po yung sunod na katanong. Okay po. What are the one that most experienced po with Ma'am Jocelyn po? What are the one that Experience po with Ma'am Jocelyn. hindi ko ma-gets yung tanong? Ano ang Ang pinaka isang experience ko kay Ma'am kay Jocelyn. Ma'am Jo? Ay, di ito lang. Wait lang. Ay, di ko talaga na
nitong latest nga lang, doon lang kami masyadong dahil mostly ang kanilang, doon sila, sa mga magkakasama silang mga nasa dulo, kami dito sa sa unahan, kasi sila departmentalized, kami ay full teaching kami maghapon, kaya hindi kami masyadong nakaka-interact sa kanila. Yun lang yung experience ko sa kanya nitong huli sa NLC, National Learning Camp at Brigada Eskwela. What is the most challenging things you have encountered while teaching in your life? Ay, lahat ba? Joke lang. May formal ba ito? Joke lang. Ay, di ito. Pagdidisiplina sa lalo na grade 1 ng mga bata ko. Ngayon talaga, makakita mo naman. Disiplina kasi aside dun sa, hindi naman, wait lang, ayoko na lang palang sabihin yan. Ngayon kasi ay mas marami ang aking bata. Kasi before, nung last year, 26 lang ang grade 1 ko. Ngayon ay 40. Isa yon sa challenge ko ngayon. Mas marami ngayon ang batang hindi ayos ang sulat, hindi makabasa, hindi alam ang letters, hindi alam ang sounds. Dadalawa ang bata ko dito. Parang 3 lang ang bata ko dito na nakakabasa pa. Yung iba ay wala pa talaga as in. Kaya yun yung mga challenges. Ilan sa mga challenges ko ngayong pasukan. Yun lang. Ay, bitin. Pander, anong name mo? Alexa. Ilang taon dito ka na ba talaga nag-aral ng elementary? Opo. May ilan lang kaming katanungan sa'yo about sa teacher mo na si Ma'am Jocelyn. So, ito yung una. Ano yung first impression mo kay Ma'am Jocelyn nung unang start ng pasukan? Nabaitan po ako sa kanya. Sunod po. Parang yung kaya niya po, ay parang madali po siyang nakapagturo sa amin. Tapos, may ano naman yung parang ayaw mong impression sa kanila? Yung pong lagi po siyang nagagalit. Ito naman, ano naman yung pinaka-gusto mo na way ng pagtuturo ni Ma'am? Yung sa math. Ano yung way niya para mas madali mong maintindihan yung mga solving, gano'n? Yung pong pinapalabanag niya po ng ayos at yung pong nauunawaan namin. Ano naman, yung sa way ng pagtuturo ni ma'am, malinaw ba sa inyo? Tuwing malinaw? Ay ikaw din, pinangarap mo ba maging teacher o hindi? Pinangarap. Yun din ang kukunin mo sa college. Opo. Sino yung inspirasyon mo para maging teacher in the future? Kahit sino, may kamag-anak ka ba na teacher or pinsan or guro din dito sa Ginabatan? Wala. Ay, yung pong kapatid ko. Sige, thank you. Thank you. Good day, Miss Borbon. May tanong lang po kami sa'yo about kay Ma'am Jocelyn Borbon. So first is, what is your relationship with Ma'am Jocelyn G. Borbon? Thank you for this question. My relationship with her is that she's my auntie. Pero way back in elementary, because I get about elementary school, this is what actually my elementary school way back. She also became my teacher. Like actually maraming beses, my grade 4 or grade 1. So that's my relationship as her niece and also as her student. Okay, so the next one is, what are your experiences with having an educator in the family member? So, my experience is actually much more different. So, having an educator in our family, it is actually, to say, professional. Because kasi, napakano sa kasi yan, yung aking tiyan ay teacher, meaning to say, professional siya. So, my experience is, kailangan na talagang maging matino. Because why? It is also napakalinis ng mga pangalan dapat ng mga teachers. So, dapat bilang pamangkin niya, kailangan din dapat malinis ang pangalan. So, that's my experience. Correct. So the last one is, do you want to pursue being a professional educator too, and why? Yes, of course. As a science major, pursuing a bachelor's in secondary education in City College of Calapan, I'm pursuing to become an educator. Not because na-influence ako, but because it is my passion to teach.